nasa sayong dumiskarte. Kasi pag hindi ka dumiskarte, talagang wala. Mahirap, mahal na lang. Sa kalagahan ko ngayon, talagang mahirap. Ang hirap mabuhay ng walang trabaho, lalat ngayon. Ang hirap kumita ng pera. Kumakalam na sikmura, walang humpay na ingay, pagod sa gitna ng mainit na lumalamig na tanghali. Bawat kalansing ng barya ay mahalaga upang kanilang mairaos ang kanilang pamilya sa gutom at kanilang pangangailangan. Hindi na bago sa pandinig ng mga Pilipino ang salitang kahirapan. Ganyan ang estado ng ating bansa sa mga nagdaang mga taon at kahit nasa kasalukuyan. Palaging kumakayod sa araw-araw, ngunit sa kabila nito ay wala pa rin silang matuka. Dahil sa kawalan ng sapat na aksyon ng mga nakaupo sa itaas, walang sapat na sweldo, kakulangan ng trabaho, at iba pang hadlang na bunga nito ay ang pagkahirap ng mga mamamayan at sila'y napapabayaan na. Araw ng Biyernes, ang aming binaybay ang pamilihan ng bayan ng Alicia upang makipanayam sa mga residente o mga nagtitinda na nakararanas ng kahirapan. Malamig at makulimlim man ang panahon, ngunit kami naghanap ng makakapanayam at isa na rito si Aling Jocelyn na 20 taon nang nagtitinda ng mga gulay-gulay bilang pangtustos sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ito po ba yung trabaho nyo para matustusan po yung pang-araw-araw na pamumuhay? So, ilan naman po yung kinikita nyo araw-araw? Sakto lang. Sakto lang. So, kapag po tita, kapag kulang po yung kinikita nyo sa pagbebenta, ano po yung pinagkukuhanan yung iba pang pagkuhanan ng pera? Umuutang kami. So, last na question na po tita. Ano po yung masasabi nyo po sa mga kinakapos na ibang tao tita? Kailangan din magpursige sila para makapagtapos din yung mga anak nila. Ganun. So, ilang taon na po yung mga anak niya tita? Mga na, college na. Ay, college na po. Anong year na po? Meron na rin akong tapos na isa. Ay, nakapagtapos na po. Ano pong kurso nung nakapagtapos po? Yung isa ay secondary education. Tapos yung isa, criminology. Ilan po sila? Dalawa po? Tatlo. Ay, tatlo. Yung isa, second year. Yung bunso po? Yun. Isa na lamang ang kahirapan sa masamang epekto ng didemokrasyang gawain o di kaya tinatawag na undemocratic practices. Ayon sa naitala ng Social Weather Stations o SWS, itinatayang 51% ng pamilyang Pilipino ang nakararanas ng paghihirap, na katulad ng naitala nila noong Disyembre 2022. Nakita namin si Lola Libay na isa ring tindera ng mga gulay-gulay. Hindi ito isang biro na gawain, lalo na kung mayroon ng edad ang nagtitinda. Imbes na magpahinga na lang sa bahay ay pipilitin itong kumayod para sa 2 apo na pinapaaral. Hindi maiiwasan sa merkado ang pagtawad sa presyong kanilang ginagamit. Ngunit para makabenta, si Lola Libay ay pinatatawad na lang nito ang ibang mamimili upang maubos ang kanyang mga paninda. Ilang taon na po kayo? 61. So, ilan po yung anak ninyo lala? 6. Saan po kayo nakatira? Mga province. Anong oras po kayo nagpupunta dito sa palengke para mag-iso? Sa ganong oras po may mga customer na po ba? Maraming Kalas 4 dati lang. Saan po galing yung mga tinda nyo?
pambili po ng pagkain po pag sa isang araw po? Mangungutang na lang, gano'n. Ilang taon na po kayong nagtitinda dito na? Ay, matagal namin. Hindi ka lang ganyan. Sinukulang naman sa ano. Kita. Siyempre, mangungutang. Napahiya ka pa ng mga tao. Mangungutang ka. Baka dahil na makabayad. Ganun. Isa pa naming naabutan si Aling Salina Hernandez na isang tindera ng mga karne at isda. Magkano po ang kita niyo po sa isang araw po? Ang saldo ko. Nagkakasya po yun sa pamilya ko ng pagkain. Ng pamilya ko. Hindi kasi anak ko. Siyempre, 300 lang. Yan ang pinagpapaaral ko. Dalawa. Siyempre, may asawa ko. Ayon sa kanya, ang kanyang pwesto ay hindi niya pag-aari at siya ay nakikipart-time lamang. Aming naobserbahan sa tatlong tindera na aming nakapanayam na bakas sa kanilang hirap at pagod sa kanilang pagtatrabaho, ngunit hindi ito nagsilbing hadlang at maging rason upang hindi na nila ipagpatuloy pa ang kanilang trabaho. Ilan sa kanila ang napapahiya sa kadahilan ng sila'y mahirap, ngunit tuloy pa rin ang kanilang pagbaybay sa kanilang buhay. Dako naman tayo sa isa pang nakararanas ng masamang epekto ng di-demokrasyang gawain, ang mga kabataan, na sa simple nilang gulang ay pakalat-kalat sa lansangan, namamalimos, humihingi ng pera para may maiuwi, o di kaya'y inabandona ng kanyang sariling mga magulang. Siya, si Joel Baniked, isang 15 anyos na namamalimos sa harap ng Red Ribbon Alicia. Siya ay matagal nang huminto sa pag-aaral, isang 15 anyos na maagang naranasan ang epekto ng paghihirap at ngayon nagtatrabaho sa isang manukan. Yung mga paghihirap na yun, natararanan natin. Patunay lamang ito na halos lahat ng mga mamamayan ay nakararanas sa masamang epekto ng di-demokrasyang mga gawain. Ngunit kahit nasa kahirapan ng buhay, ang mga kabataang ito ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa at bagkus mayroon pa rin silang mga pangarap sa kanilang buhay. Anong pangalan mo? Ikaw, Ading? Yomar Pascua po. Anong pangarap nyo sa buhay? Ilis po para makatulong sa kapwa. Ikaw, Jomar? Bilang isang estudyanteng mayroong maiaabot na tulong sa kanila, kami ay nag-abot ng kaunting tulong. Hindi man ito marami, ngunit gusto naming tulungan ang mga ilan sa mga mamamayan na nakararanas ng paghihirap. Dahil kami ay naniniwala sa kasabihang mas magandang magbigay kaysa sa tumanggap. Kahirapan man ay laganap sa ating bansa, ngunit tayo ay magtiwala sa ating Panginoon na siyang tutulong sa atin sa araw-araw upang malagpasan lahat ng pagsubok sa ating buhay.